Lahat naman tayo may third eye. Ngayon, yung pagbukas ng third eye, pag natuto ka at na-practice mo yung mga tinuturo ko sa class, maaring magbukas yan. Kung karapat-dapat, kung gusto ng Diyos Ama. Kasi, siya lang ang totoong maaring magbukas ng third eye. Hindi mo yan makokontra. Pwede mo lang ipagdasal mo na ayaw mo. Pero kung nakakakita ka, kahit anong gawin mo, makakakita ka pa rin. Lahat tayo may third eye. Uulit-ulitin ko. Lahat tayo may third eye. Hindi lang nagagamit. Sabi ni Gail, Mamoro, totoo ba na pag naka-open ng third eye, di daw po gumaganda ang buhay? Pinanganak ako na Gail, na open ang third eye. Yan yung regalo sa akin mula nung pinanganak ako. So far, okay naman ang buhay ko. Kagabi, tumanggap ako ng award. Uli, maraming salamat nga po pala sa award-giving body. Dali, ha? Kasi, ano ba yun? Circle of Excellence, Eco-Warrior and Humanitarian Seasoned Actress. Kagabi yan tinanggap ko. Ayan. So, ibig sabihin, ayos naman ang buhay ko. Anong kinalaman nun? Walang kinalaman pagbukas ng third eye. Ay, ibig sabihin, hindi maganda ang buhay. Not true. Ano pong nilalaman ng Book of Enoch? If you're interested, pwede mo namang basahin. Kasi mahabang topic yan kung yun ang pag-uusapan natin. There's something to do with the angels of the Lord who disobeyed, some of them, not all of them. And they fell in love and married humans, women. Yun, may kinalaman doon. Yeah, meron akong classroom. This actually, I'm in the classroom right now. And this is also my gallery. That's my painting. Yung pinanalunan ko as an eco-warrior, may kinalaman din sa paintings ko. Kasi yung paintings ko ay may kinalaman dun sa mga pinupulot kong basurang plastic. Pagkatapos, ini-incorporate ko sa painting ko. Ito, mga puwetya ng mineral water na minumolde ko. Tapos kung imolde, sinasama ko sa painting. Yan can last you 200 years to 400 years. Pwede mong ipamana sa kaapu-apuhan. Lagi kang nakakakita ng demon sa sleep paralysis mo, Cruza. This is what you do. You pray. Light a small white candle and then you pray. Kasi hindi ka naman malalapitan ng mga yan at hindi ka rin masasaktan kung magdadasal ka at hingi ka ng protection, whatever religion you have. Okay? Magdasal ka lang. Yan kasi they feed on fear. Pagka matatakutin ka, lalo kang lalapitan, tutuksuhin. They cannot hurt you physically, but they can hurt you mentally. Depende kung anong kailangan mong kristal. Etong suot ko ngayon, ang tawag dito, scolecite. Scolecite. Hi, Cruza. Thank you for the rose. Itong scolecite clears away negative emotions and can help strengthen your spirit while encouraging feelings of love, acceptance, emotional peace, forgiveness. Ako, kaya ako suot ito ngayon kasi may feeling of stress ako. Na-stress ako kasi ang dami kong ginagawa. Tapos kailangan kong, pagka may pasyente ako na kailangan kong tapusin, hindi pwedeng hindi ko gawin. At gusto ko silang matulungan na gumaling. Yung mga ganon. Kaya, scolecite ang sinuot ko. Para yung stress, hindi ako madali. Stress is a killer, you know. Alam nyo na, scolecite, ang cute niya, white eh. Sa Crystal Abundance po, doon kayo magtanong kasi sila yung may tunay na tama sa presyo na hindi kayo dadayain, na hindi siya resin, hindi siya puwit ng 7-up. Tunay po ang at tutulungan kayo kung anong kailangan ninyo. Crystal Abundance. Meron sila sa Facebook, meron din dito sa TikTok.
Ano po ang pangontra sa engkanto na hindi pugod at sa incubus? Palaging dasal. Kung ang faith ninyo ay very strong, naniniwala kayong kaya kayong isalba ng Panginoon at malinis naman ang inyong puso, wala kayong masamang hangarin, hindi po kayo lalapitan ng mga incubus or incubi. Hindi po kayo malalapitan ng yung mga elementals naman na hindi maganda, matatakot din lumapit sa'yo. Kaya nga itinuro ng matatanda yung tabi-tabi po. Hindi po ba? Pag may nakaramdam kayong ganyan, good manners and right conduct po kasi yun eh. So magdasal ka po palagi bago matulog. Hindi po engkanto. Ang tinatanong nila kung puro engkanto daw po ang nakatira sa Agartha. Hindi po. Biringan yon. Ang biringan at Agartha ay magkaiba. Ang biringan po ay lugar ng mga engkanto. Pero may mga tao ring nakatira doon, na ordinaryong tao who seek refuge and ask for their help. At merong nakakapag-asawa ng engkanto na hindi naman pinipilit kasi yung mabubuting engkanto, hindi naman po yan namimilit eh. Hindi po yan, hindi kayo po puwersahin. Pag may nampuwersa sa inyo, ibig sabihin hindi magandang engkanto yan. Pag linapitan din kayo ng mga negatibong yung nagtatangkang mag-astral traveling tapos palaging linalapitan ng negative energy or negative spirits, kailangan nyo talaga magdasal. Wala pong ibang pinaka-powerful kundi dasal. Maniwala kayo't hindi. Okay, so, biringan, engkanto. Agartha, higher beings, highly evolved beings. Ibig sabihin, some are regular humans na highly evolved and extraterrestrials also. Pero ito, mga human beings na nung araw strive to go to or create a place which is Agartha with the help of other beings from different planets na ang misyon ay magkaroon ng pagkakataon ang bawat nilalang sa magkakaibang planets na mag-evolve at huwag magkaroon ng gera. They're always against war. Nagtataka nga po ako eh. Kasi kung minsan, ako po ay mensahero lang. Na sanay na po ako na paminsan-minsan, hindi naman po madalas na may bashers. O hindi ko alam yung tawag doon eh. Basta yung nagko-comment ng mga bastos. Hindi naman nila naiintindihan kung anong sinasabi ko. Hindi nila alam na yung pag sinabi nilang ano ba yung nababasa ko kung minsan na Dok, gising na po siya. Hindi niya alam na nakakahiya siya kasi wala siyang naiintindihan, nambabastos pa siya. Nakakaawa na lang. Ipinagdadasal ko yun. Yung iba naman sabi, baka nalipasan ako ng gutom. Hindi po ako pwedeng, dami namin pagkain, tabako nga eh. Pero nagpa-fasting ako. Yun, yung mga ganun, kawawa kasi ibig sabihin po, mahina na yung utak, masama pa ugali. Yun lang naman po yun eh. Mahina na yung ulo, masama pa yung ugali. Kasi kahit panoorin nyo lahat ng ginagawa kong video na pinupost ko, never po ako namilit na maniwala. Never ko pong sinabing ako ay manghuhula. Never po ako mag-predict ng kung ano-ano o sabihin sa inyong gumawa kayo ng ganito o ganyan o manghingi ng kahit anong bagay. Ang palaging hinihiling po ng nakakausap ko ay dasal. Kahit anong religion. Ako po palagi kay Ama. At saka, mahal-mahal ako ng Panginoong Hesukristo. Nakakahiya naman kung magsisinungaling ako. Ako'y mensahero nga lang po. Pero kung minsan, tao lang, ganito.
magdasal ka ng taimtim. Hindi ko alam kung anong religion mo. Whatever it is, magdasal ka ng taimtim. Make sure lang na pag nagdadasal ka, ayusin mo yung sarili mo. Ibig sabihin, umupo ka, huwag ka magdasal na nakahiga kung wala ka namang sakit. Pagkatapos, manghingi ka ng tulong sa dinadasalan mo. Sabihin mo, maari ko po bang makausap o makapag-connecta sa aking spirit guide? Kasi, kung karapat-dapat, mangyayari yun eh. Yung spirit guide mo mismo ang gagawa ng paraan para makausap ka. Ano po, Alto Herrera, ano pong ibig sabihin ng ocean and water sa dream? Depende po, kung malinis yung ocean o water, maganda. Kung walang masyadong alon, maganda. Depende po yan sa pakiramdam mo after your dream, kung naalala mo yung dream. Pag maganda yung pakiramdam ninyo, magaan, ibig sabihin, maganda po ibig sabihin nun.